Ito ang shopping mall na itinayo sa cemetery ground. Sa loob ng 4 na dekada, naging isa ito sa mga pioneer at hindi malilimutang modern shopping mall sa Pilipinas. Dito namamasyal ang mga taga Metro Manila. Dito sila nanonood ng sine at dito rin namimili. Ngunit, bago pa naging mall ang lugar na ito, ay sinasabing dati daw muna itong himlayan ng mga sumakabilang buhay. Isang sementeryo na may malalim na kasaysayan. Mahigit 1 siglo na ang nakakalipas nang ang lupain na ito ay karugtong ng depensang pangdagat noong panahon ng mga Kastila, ang Polvorin de San Antonio Abad. Hindi nagtagal ay naging libingan naman ito ng mga naging biktima ng epidemya ng smallpox. Hanggang sa naging himlayan din ng mga nasawi noong Philippine-American War at kilalanin bilang ang May Tubig American and Native Cemetery. Makikita pa ang bakas ng mga bala na bumutas sa puntod na ito. Ngunit hindi rito nagtapos ang misteryo ng lugar. Noong panahon ng mga Amerikano, isinama ito sa ambisyosong plano ng tanyag na urban planner na si Daniel H. Burnham, kung saan tatanggalin ang mga puntod nito para bigyang daan ng isang malawak na parke. At dito isinilang ang Harrison Park. Ipinangalan ito kay Francis Burton Harrison, ang gobernador general ng Pilipinas noon na may malaking ambag sa ganap na kalayaan ng bansa mula sa American rule. Naging advokasya niya na pamunuan mismo ng mga Filipino ang posisyon sa gobyerno. Samantala, naging tanyag ang Harrison Park sa malawak at berde nitong espasyo. Subalit, noong ikalawang digmaang pandaigdig, isa ito sa mga naunang stronghold ng mga Japanese invaders, kung saan marami ding buhay ang dito'y nalagas. 3 dekada ang lilipas at muli na naman itong magbabagong anyo. Noong 1976, binuksan ang Harrison Plaza. Isa ito sa naging simbolo sa paglago ng mall culture sa Pilipinas. Sa kasagsagan nito, nagkaroon ito ng mahigit 180 stalls sa loob. Fully air-conditioned ito. May 4 na sinehan, malaking atrium at central fountain. Ngunit, ayon sa mga kwento ay hindi lamang daw mga tao ang tumatangkilik dito, kundi maging ang mga nasa kabilang buhay. Bagay na hindi maiiwasan sa madilim nitong nakaraan bilang saksi sa mga epidemya at digmaan na kalaunan ay kanilang naging huling hantungan. Habang nagsusulputan ang iba pang mas malalaki at mas makabagong malls, ay unti-unting tumamlay ang ningning nito. Hindi nagtagal ay binalot ng lungkot ang lugar. Bihira na itong puntahan ng mga tao para mamili o manood man lang ng sine. Kalaunan, isinara rin ang Harrison Plaza para bigyang daan ang isang napakalaking redevelopment project ng SMDC. Inaasahan na muli itong magbubukas hindi bilang ang Harrison Plaza ulit, kundi ang bagong SM City Harrison at ang residential towers nito. Sa kabila ng napipintong pagbabagong anyo muli nito, ay hindi nito mabubura ang mga alaalang umukit na sa mga taong tumangkilik rito sa loob ng mahabang panahon. Kaya siguradong sa muli nitong pagbubukas ay hindi lang mga kwento ng lumang Harrison Plaza ang magbabalik, kundi gayon din ang panahong mahigit na sa 1 siglo ang nakalipas